Hey yo, what up? Good day natin, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ayan, medyo maulan. Nandito ako ngayon sa Yamaha Olivares, Biñan, Laguna. Dahil sa request ninyo, nandito na yung Yamaha Mio Gear 125 at ipa-vlog natin siya ngayong araw. So tara, pasok tayo sa loob. So yun, kasama na natin ngayon yung Yamaha Mio Gear 125. Dahil sa request niyo, dinayo ko na siya dito sa Olivares para i-check natin yung specs and features ng motor na to. By the way, you can show support to my channel. Available pa rin tong para clothing riding jersey natin na Ned Adriano version 1 sa aking Facebook page na Adriano Vlog. So you can order 1.3 yung kanyang SRP and air-cooled and stretchable, gawang para clothing. So yun lang, tara, sasuot ka na to sa helmet ko, tapos bigyan natin ng specs walkthrough itong motor na to. So ayun na siya, nalisense ang Yamaha Mio Gear 125. Sabi nila ito na daw yung papalit sa MIUI 125. Ito yung MIUI 125. Halos magsinlaki lang sila, pero mas maliit to sa Gravis. And itong nakikita natin ngayon is your Find Your Trip edition na agad. So mayroon siyang S version, tsaka mayroong standard version. So yung Find Your Trip version, lagi yung S version. Yung sa mga Aerox naman, ABS version. So itong isang to, yung premium version niya, Find Your Trip edition na. Very excited ako sa motor na to kasi nga yung MIUI 125 sobrang laki ng impact niyan sa Philippine market. Nag number 1 yan at some point sa Philippine Automatics ng 125cc category. And ito na nga yung balak pumalit sa trono niya. So titingnan natin kung ano meron dito sa motor na to na talaga nga bang worth it kung naka MIUI 125 ka na lumipat dito sa Mio Gear 125. Una ko natuwa sa kanya itong susi niya. So meron siyang answer back key system. Ito. So pag pinindot mo siya, mag-answer back siya. Ayun, kung pare-parehas kayo naka Mio Gear sa parking lot, meron ka ng extra feature na answer back key system, which is meron din naman yung S version ng MIUI 125. Pero ito, ang maganda sa kanya, nakahiwala yung pinaka-sensor niya. Ayan o, bukod yung susi, dalawang susi pa rin matatanggap mo, and meron kang option na dalhin itong answer back. Ayan siya. Okay, so talaga ma-identify mo kung alin yung motor mo kapag pare-parehas na kayo nakaganito sa parking lot. So ayun yung isa ko sa natawa sa kanya. Tapos dalawa yung hooks niya. Meron ditong isa, ayan, may hook siya dito. Tapos meron pa isa dito, nakatago. Ayan o, very neat yung design. Nakatago dito yung isang hook. Tapos meron din dito. Malawak din yung kanyang footboard. Ayan, step through din siya. So may gulay board na tinatawag. Ayan siya. And meron din siyang resistance para hindi masyadong madulas yung inyong pagtapak dito. Ayan o. Maganda sa kanya din is less na yung painted na part, yung mga fairings na painted. Kaya lamang na yun dito sa part na to. Ayan, may tawag sila dyan, side protection. Ayan o. So less na yung parang kukupas na parts niya. So talagang pang matagalan tong motor na to. Bukod sa tapakan ng pillion ride na meron talagang pinaka foot peg for the pillion ride, ayan o. Pero meron pa siyang ditong kasama. So dalawa yung option. Siguro ito magagamit mo to kung halimbawa sa loob ng subdivision, mag-aangkas ka ng bata, pwedeng tumapak dito tapos yung asawa mo dito. Kung hindi ka naman lalabas sa mga highway, very useful yon. Pero of course, kung sa mga highway na, mahuhuli na kung dalawa yung angkas mo. Hanggang 2 tao lang pwedeng sumakay sa motor. So ayan, very useful naman siya, no? Kung sakasakali lang may option or meron tayong situation na kailangan natin mag-angkas ng 2 tao. Okay din siya, pero syempre sa long ride, kung isa lang yung angkas mo, OBR lang, pwedeng dito, pwedeng dito. So maganda yung option na yun. Of course, meron pa rin tayong kill switch sa side stand. May side stand sensor. Once naka side stand yan, hindi mag-open yung motor. Tapos tingnan natin yung mga controls niya. Sa kaliwa, meron tayong high beam, low beam, turn signals, at saka busina. Pakinggan natin yung busina.
Open natin. By the way, ito yung aking point for improvement. Sana digital panel gauge na. Pero mas elegante yung itsura, di hamak nitong Gear 125 compared sa MIUI 125 pagdating sa panel gauge. Analog display pero for me mas gusto ko yung design nito. Pero yun nga, points for improvement. Sana digital na para nakakasabay na sa mga competitors na sa 125cc category. So maganda rin, nagustuhan ko dito yung kanyang turn signals kasi kapag left talaga yung nailaw. Pag right talaga. Unlike for example dito sa MIUI 125, check ninyo. Kapag ka nag-turn signals ka, actually itong sa S version ganun din eh. Pero yung standard version, isa lang kasi yung nailaw. Isa lang. So hindi mo alam kung left or right yung nailaw dun sa signal lights mo. At least ito, may indicator. Magkabukod yung arrow. Yun, maliit na bagay pero in the long run, yun yung lagi mo nakikita. So, minsan nakaka-OC siya. May echo indicator din. So, kapag umiilaw yan, matipid ka sa gasolina. Tapos dito naman is high beam. Tapos, busina. Pakinggan natin. Okay, pares pa rin nung sa Mio. Tapos meron na siyang stop and start system. Pwede mong i-off, pwede mong i-on. So stop and start system within 3 to 5 seconds na hindi mo ginagalaw, for example sa traffic light, mamamatay ng kusa yung makina niya, tapos twist mo lang ulit yung throttle, di mo na kailangan susian, mag-i-start na, di mo na kailangan i-push start. So nakakadagdag yan para sa fuel efficiency ng motor. And ito pa isa sa maganda sa kanya, meron na siyang hazard switch. Yan, pag in-on mo siya, ay may engine check din pala, ayun o. May engine check, tapos stop and start system, speedometer, odometer, tsaka fuel gauge, tapos Yamaha emblem. Yun lang yung makikita mo sa panel gauge nya. So turn on natin yung hazard. Yan, naka-hazard ka na. Sa unahan, uy, ganda ng ano nya, LED na yata to ah. O bulb. Ganda no? Parang medyo foggy yung turn signals nya, ganda oh. Tapos may park light siya dito na bulb. Nakalagay lang gear, headlight nya, all LED na. So pag-usapan natin mamaya yan design, check lang muna natin hazard sa likod. So yan, hazard niya sa likod. Naganda rin ang taillight. Kakaiba to no, meron talaga siya sariling flavor. Malayong malayo dun sa mga itsura ng MIUI, Mio Soul. Iba yung puwetan niya na naman. Maganda to, para siyang yung dating NMAX na may pagka sarili niyang flavor. Parang sporty at NMAX pinaghalo. Ganda oh. Gandang turn signals niya. And nagustuhan ko doon, full assembly siya. So wala ka nang itindihin in the long run na kapag nakahiwalay dito, pwede mabali. Kapag nadali ng angkas, mga bata naglalaro. So goods na goods, full assembly lang. Still, 12 volts and 5 watts. Bulb type. Yung ilaw para sa plaka, damay na dito sa pinaka-assembly niya. Walang separation, pero damay pa rin yung plaka. May reflectors dito, added visibility sa gabi. Tapos ayan na, dito na yung plaka mo. Nipis ng fender oh. Ganda no? Patayin natin muna. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya sa 125cc category, yung Mio Gravis, meron neto. Pero itong maganda, meron siyang 12 volts power outlet. Ayan, kailangan mo pa ng adapter. Tawag nila dyan cigarette lighter sa mga sasakyan. Kailangan mo ng adapter. Pero kagandahan nito, unlike sa Mio Gravis, meron siyang bulsa. Ayan o, lalim ng bulsa niya. Lalim. Hanggang dito. Ayan o, mga lagpas isang dangkal. Malalim ang bulsa niya. So pwede ka maglagay dito siguro ng mga water bottle, tumbler. Very safe siya no. Yung sa iba nakikita ko parang may takip yung bulsa, pero ito, ayan lang siya. Pero maganda, meron na siyang 12 volts power outlet. Ito yung hinahanap ko talaga na convenient na factor. Meron siyang packets dito, console, na kasyang kasya convenient pag nilalagay mo yung cellphone mo. Tapos may power outlet. Yun na lang, ingat na lang kapag ka ganitong maulan. Kasi wala siyang takip. So pwede mabasa. So doble ingat na lang. Mapaparaanan nyo na siguro yan in the future, kapag lalo na pag marami nang gumagamit nito. Baka may mga aftermarket na pwedeng pantakip dito. Tapos ito pa sa plus factor niya, meron pa rin tayong kickstart. So usually sa mga motor nowadays, wala nang kickstart. Alam natin yung importance ng kickstart. Kapag ka naubusan ng karga yung baterya natin, pwede pa rin natin siyang gamitin. Kickstart, papapastart mo pa rin yung motor. Unlike kung walang kickstart, wala ka na parang kotse. So kung inabutan ka sa mga isolated places, hassle talaga. Tapos meron tayo dito yung unit swing, mono shock, isa lang shock niya. Parehas lang sa mga MIUI 125. Meron tayong air cooling system. Ayan, air cooled pa rin siya. Tapos check natin yung engine. So engine niya, air cooled 4-stroke single overhead cam, 2 valves with single cylinder. Of course 125cc pa rin ang displacement. Bore and stroke is 52.4 by 57.8 mm. Compression ratio is 9.5:1. Maximum horsepower ng motor na ito is 7 kilowatts at 8,000 RPM. Habang ang max torque naman is 9.6 Nm at 5,500 RPM. Of course, matipid na rin siya sa gas dahil fuel injected na siya and with Blue Core technology. So
Blue core will give you more power with less fuel. Very good. Blue core na rin. Parehas na talaga sa MIUI 125. Syempre, ang kanyang suspension sa unahan, meron pa rin tayong telescopic fork. May design since Find Your Trip to. Parang medyo sayan yung design niya. Single pot caliper. Yung kanyang braking system with single hydraulic disc. Ang liit yata ng disc, no? Ang ganda talaga yun sa MIUI. Parehas lang pala sa MIUI 125. Ang maganda is tubeless na yung tires niya, no? And Dunlop tires. Yun ang maganda sa kanya. Tubeless na Dunlop tires pa. So, ang tire size natin sa unahan, meron tayong 80 by 80 by 14 43P tubeless tires sa unahan. Very good. Habang sa likuran naman, meron tayong transmission type na V-belt automatic. Airbox niya, CVT, panggilid, nandito. Halos parehas din yata sa MIUI. Check ko nga. Hindi medyo iba. No, parang parehas sa Gravis. Parehas sa Gravis yung CVT niya, no? Yung airbox, all that stuff. Sa likod, meron tayong drum brakes. Ayan, drum brakes sa likod. Size ng gulong sa likod, 100 by 70 by 14, 51P. And tubeless tires na rin. Napakalupit, Dunlop tires na. So, maaasahan talaga more than 10,000 kilometers sa odometer. Useful pa rin tong ganitong klaseng tires. Very good. So, ang overall dimensions niya, meron tayong length na 1,870mm width na 685mm at height na 1,060mm. Ang seat height naman ng isang to is very friendly sa mga Pinoy, 750mm. So mas mababa di hamak compared sa Soul. So para sa lady riders and sa mga beginners, medyo hindi binaya ng height, at least 4'8" in height, kayang-kaya imaneho ang isang to. So very good. Filipino height friendly ang motor na to. Napakagaan din niya dahil itong S version ay may wet weight na 96 kilograms. So magaan na siya. Mababa seat height and magaan. Meron din siya ditong park brake lock. Ayan o. Yan ang gusto ko sa mga Mio naman, easy lang to. Kahit one hand, kahit babae, kayang-kaya. So kapag ka naka-park brake lock ka, hindi iikot yung likuran na gulong. Maganda to kapag ka sa mga decline ka na pa-park, pwede mo siyang gamitin. O kaya naman pag nasa stoplight ka, para hindi mo maatrasan yung nasa likod mo sasakyan. So ayan o, napakaganda ng seat niya. So dahil Find Your Trip edition nga to, meron tayo ditong kulay brown na seat. Parang leather look yung hinahatid niya na style. May stitches siya, ayan. Pati dito may stitches. Maganda yung texture ng upuan, no? Kahit na madulas yung pinakatela ng shorts mo or ng pantalon mo, hindi ka pa rin madudulas sa isang to. Syempre, buksan natin yung seat. So ayan, ayan ang seat niya. Ayan yung maaasahan ninyo. Di hamak na mas malaki compared sa MIUI 125 yung seat storage niya. Halos yung laki ng Mio Soul i125. And the good thing is very safe ang kanyang baterya dahil nandito. Safe sa mga baha, no? So kailangan lumagpas muna sa upuan mo ang baha bago abutin yung baterya mo. So yun yung napakagandang factor. Fuel tank niya ito. Meron siyang fuel tank capacity na 4.2 liters. So sapat na yun. I think okay na siya para sa 125cc na ganitong klaseng motor. Dahil matipid naman to sa gas, blue core with fuel injected. So nasa 53 kilometers per liter ang kanyang average fuel consumption. Of course, it still may vary depende sa driver. Kung mas walwalero ka sa throttle hobby mo, mas malakas ka sa gas, and kung takbong pogi ka lang, chill riding lang, mas matipid naman sa gas. So it still may vary. Pero aasahan nyo na matipid siya sa gas. And meron siyang hook for the helmets. Pwede mong hook yung mga helmet mo dyan para hindi manakaw. Maliban na lang kung gugupitin ng magnanakaw, magugupit pa rin. Itong Find Your Trip edition, ayan yung kulay niya, oh. Ganda. Para siyang grayish tapos black. Ganda ng combination. Hindi lang plain basta-basta to oh. Meron siyang mga konting mga butas-butas na design. Tapos meron tayo ditong Yamaha emblem sa gilid. Tapos parang araw, tribal design. Mio Philippines, Find Your Trip. Ayan, parang tribal ethnic design lang siya. Tapos Mio Gear S dito sa gilid. Ayan. Very neat din yung design niya, no? Dito lang may ipon yung mga dumi. So goods na good. Okay na okay siya. Ito pa rin yung kanyang pinaka sa speedometer cable. So ayan, medyo ingat-ingat na lang din dyan. Palitin din yan pag lagi kang si atras. Yung mukha niya parang halong Gravis at MIUI 125 Kakaiba din yung mukha niya Fender niya, ayan very flexible. So kahit na mabunggo ka, maaksidente ka, very good quality plastic ang isang to. Hindi siya basta-basta mababasag, no? So hindi siya magsha-shatter into pieces just in case babangga. Ang ganda quality ng fender. Pati ito yung mga black na fairings niya, ang ganda. Medyo glossy. Tapos ito medyo matte, na medyo parang combination ng glossy and matte. Pero itong mga gantong part, matte na matte. Ayan
Ganda. Kaya Narices, ano masasabi niyo sa design ng Mio Gear 125? Para sa akin okay siya kasi pag tinignan mo siya, compact siya na parang Gravis pero Mio i 125. Parang sarap niya sakyan, parang matulin, durable, masarap gamitin, walang sakit sa ulo. Yun yung looks na hinahatid niya sa akin. Tapos sa kanyang side mirrors, meron tayong dahon type na side mirrors, parehas pa rin sa mga Soul, sa mga Mio i. Ayan, dahon type. Medyo maganda naman siya, hindi siya overextending. Yung tipong sasabit sa mga kasabayan mo sa sasakyan. Makintab din yung kanyang brake levers, makintab. Yung kanyang handle grips, halos parehas pa rin sa mga Mio Soul, Mio i, sa mga Aerox, parehas pa din. Ito lang ang maganda, oh. May dulo siya, no? So pwede ko magpakabit niya ng mga bar end. Ayan, may balancer, pwede din. Tambucho niya, ayan, medyo compared dito sa Mio i, parang mas maikli. Wala siyang parang carbon effect na classic sa mga Mio i 125. Very plain lang siya, pero ayan, oh. Ganda siya tignan, bagay sa motor. Very neat din yung design, meron siyang takip dito para hindi matalsikan ng dumi yung mga parts doon. So madaling linisin ng isang to. Air cooling system, sasabihin ng iba, nasa panahon na tayo ng liquid cooled, pero kasi 125cc yung pinag-uusapan nating motor. Any motorcycle that's below 200cc is compatible with air cooling system. So okay lang siya kahit air cooled. Siguro advantage na lang pwede natin tignan, less maintenance kasi air cooling nga. Huwag kayong mag-alala, na-try ko na yung air cooling system, nagamit ko na siya for 16 hours of ride. Di naman tayo tinirik ng motor, walang overheating na nangyari, no? So okay siya, wala kayong dapat ipangamba sa air cooling system. Nakasulat pala dito oh, multi-purpose. Galing eh. Ganda ng design niya. May mga parang pyramid dito. Ganda ng design niya. Tapos dito, find your trip. Silver. Tapos nag-iiba-iba siya. Parang cyan, ocean blue, sky blue. Ayan. Tapos parang tribal design. Parang cyan yung hatid nito eh. Dito sa Mio i, gold brown. Sa Gravis, pink. Sa Soul, violet. Sa Aerox yata, green. Sa Sporty pala yung pink. Tapos sa Gravis yung green. So ang wheelbase niya is 1,260mm. Yung pagitan ng dalawang gulong. Ganda ng motor, no? Very compact, parang sarap sakyan. Ang sarap magkaroon nito. Mio lineup, kaya yan nagkaroon ng pangalan sa Pinas kasi talagang walang sakit sa ulo. Kahit na mga beginners wala pang alam sa maintenance, napakatibay. So goods na goods talaga. Pakita ko sa inyo yung seat height niya. May height is around 5'3 to 5'4. Very friendly siya kahit sa shorter riders. Sasakyan natin siya ngayon. Konting tiptoe lang pero halos flat footed na ako. So kahit sa female riders, I think okay na okay yung isang to. So that's it for today's vlog, Narices. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. So syempre, itong motor na to, it comes with the price. So alamin natin ngayon kung magkano yung presyo niya. Hawak-hawak ko na siya ngayon. So for the Gear S Find Your Trip Edition, ang kanyang SRP is 81,900. Para naman sa mag-i-installment, kailangan nyo lang mag-down ng 7,900 at magma-monthly installment kayo for 36 months lang 3,764. So yun yung asahan yung price point para dito sa Find Your Trip Edition. So meron din siyang S version na matte blue, nagkakalagay ng 79,900 pesos. Para naman sa standard version ng Mio Gear 125, 75,900 yung kanyang price point. Ang kulay naman nito merong off-white at saka matte gray. So yun yung pwede nyo asahan sa Mio Gear 125. So ano masasabi nyo sa motor na to? Nagustuhan nyo ba siya? Ano yung mga nagustuhan yung features niya? And kung meron pa kayong gustong idagdag sa kanya, comment your thoughts below. So again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.